Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Ang pag-ibig hindi nagsisimula sa fireworks, slow motion, o dramatic na banggaan sa coffee shop. Nagsimula ito sa isang simpleng hi. Isang hi na sinend habang nakapajama, may hawak na cellphone, at may 2% battery pa. Si Ira, certified overthinker at mahilig mag-scene pero hindi mag-reply agad para kunwari busy. At si Mika, queen of awkward jokes at typo na kayang gawing hello ang hello, dalawang estranghera, isang chat box. Walang plano, walang expectations, at siguradong walang umaasang mai-in-love. Sa una puro tawanan lang, mga sablay na biro, bigla ang rant tungkol sa buhay, at mga tanong na favorite number mo? Na wala namang kwenta pero sinasagot pa rin. Hanggang sa hindi na nila namalaya na araw-araw na silang magkausap. At kapag hindi nag-reply ang isa, automatic na may drama sa utak. Hindi sila nagkikita. Hindi rin nila alam kung anong amoy ng pabango ng isa't isa. Pero kabisado na nila kung kailan malungkot ang kausap kahit may haha sa dulo ng message. Sa gitna ng late replies, typo wars, at sorry nakatulog ako, may unti-unting nabubuong kakaibang saya. Yung tipong mapapangiti ka sa cellphone na parang ewan. At doon nagsimula ang problema. Kasi ang dapat sanang simple lang na chat, unti-unting naging paboritong parte ng araw. Hindi pa ito pag-ibig. Hindi pa nila aminin. Pero may something na. At sa romantic comedy na ito, siguradong may kilig, kalokohan, selusan na walang karapatan, at isang tanong na paulit-ulit sa isip nila. Chat lang ba to? O may tinatago na ang puso? Online ka? 3 beses binura ni Ira ang message bago tuluyang sinend. Ayaw niyang magmukhang excited. Kahit obvious naman, hindi pa lumilipas ang 1 minuto. May nag-pop up na reply. Online, ikaw ba? Napangiti siya. Wow, calm. Pero sa loob-loob niya, grabe, bilis mag-reply. May pag-asa. Si Mika naman, nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame matapos mag-send ng reply. Okay, cool ka lang. Huwag ka masyadong obvious. Samantalang kanina pa siya naghihintay na mag-online si Ira. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ira. Wala, ikaw? Sagot ni Mika. Pareho silang walang ginagawa, pero parehong ayaw umamin. Nauwi ang usapan sa random na bagay, kung alin ang mas masakit, sipon o heartbreak. Kung bakit mas masarap magpuyat kahit alam mong talo ka kinabukasan. At kung bakit mas madaling magkwento sa isang taong hindi mo pa nakikita. Bakit kagising ng ganitong oras? Biglang tanong ni Mika. Matagal bago sumagot si Ira. Mas madali kasing huminga kapag gabi. Hindi na nag-joke si Mika. Sa halip nag-reply siya ng, gets ko yan. At doon may bahagyang tumahimik. Hindi dahil awkward, kundi dahil may nakaintindi. Mula sa puro tawa, naging totoo ang usapan. Mga kwentong hindi basta kinukwento. Mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Salamat. Biglang sabi ni Ira. Sa alin? Sa pakikinig. Kahit chat lang. Ngumiti si Mika kahit walang nakakakita. Hindi lang to chat. Sagot niya. Pinili kitang kausapin. Tumigil sandali ang mundo ni Ira. Ay, bakit parang may tama? Bago matapos ang gabi, may huling message si Mika. Same time bukas? Hindi na nag-isip si Ira. Same time bukas. And sa simpleng kasunduan na iyon, may isang bagay na nagsimulang gumalaw, isang damdaming pilit nilang tinatawanan, pero unti-unting pumipintig. Chat lang, walang mali siya. O yun ang gusto nilang paniwalaan. Online si Mika. Online din si Ira. Pareho silang online. Pareho ring walang nag-chat. 5 minuto ang lumipas. Busy ka? Tanong ni Ira. Kunwari casual. Sa totoo lang,
Nakaabang na siya sa screen na parang may inaantay na resulta ng exam. Hindi, ikaw? Sagot ni Mika. Classic, walang umaamin na naghihintay. Wala lang. Naisip lang kita, type ni Era. Tapos agad niyang binura. Ay grabe, maaga pa para dyan. Sa halip, ang sinend niya, ang bagal ng oras pag ganitong araw, no? True, reply ni Mika. Parang mas mabilis pagkausap ka. Tumigil ang hinlalaki ni Ira. Wait, ano yon? Hindi niya alam kung tatawa siya or mag-overthink. Charot lang, dagdag agad ni Mika. Pero half true. Napatawa si Ira, pero may kakaibang init sa dibdib niya. Bakit parang may tama? Habang tumatagal ang usapan, napansin ni Ira na may mga sandaling matagal mag-reply si Mika. Hindi naman dati ganun. Dati kahit typo mabilis. Sorry late reply, sabi ni Mika. Nag-chat pinsan ko. Oh, sagot ni Ira. Isang letra. Isang buong eksena sa utak. Pinsan lang, calm down. Hindi ka selosa. Wala kang karapatan. Chat lang too, pero bakit parang may kirot? Mika naman napansin ang pagbabago ng tono. Okay ka lang? Tanong niya. Okay lang, mabilis na sagot ni Ira. Classic lie. Sure? Tahimik ulit. Scene. Pero may impact. Makalipas ang ilang minuto, may pumasok na message si Mika. Alam mo ba, pag hindi ka nagre-reply parang may kulang. Napaangat ang kilay ni Ira. Ha? Ikaw pa talaga? Arte mo, sagot niya. Pero may ngiti habang tinetype. Arte pero totoo, balik ni Mika. Ikaw kasi yung part ng gabi ko na hindi ko gustong ma-miss. Boom! Kung may sound effect, yun na sana ang rom-com slow clap moment. Huwag ka na ngang ganyan, reply ni Ira. Baka masanay ako. Matagal bago sumagot si Mika. Paano kung gusto kong masanay ka? Tahimik ang chatbox. Tahimik ang gabi. Pero ang puso ni Ira, maingay. Hindi pa rin nila inaamin. Wala pang label. Pero malinaw na hindi na lang to chat. Pwede ba kitang tawagan? Nabasa ni Ira ang message ng 3 beses. Hindi dahil hindi niya maintindihan, kundi dahil biglang uminit ang tenga niya kahit wala pang tawag. Ha? Bakit? Smooth sana ang reply, kung hindi lang nanginginig ang daliri niya. Wala lang, sagot ni Mika. Gusto ko lang marinig kung totoo ka. Excuse me? Sa utak ni Ira. Paano kung boses pala ka ako? Pwede namang chat, pilit niyang sagot. Pero bago pa siya makapagdagdag ng dahilan, may sumunod na message. Promise, hindi kita i-judge. Ako nga tong may boses na parang bagong gising kahit tanghali. Napatawa si Ira. Okay, bahala na. Fine, isang tawag lang ha, sagot niya. Pag awkward, bababa agad ako. Deal. Tumunog ang phone. Sandaling nakatitig lang si Ira sa screen. Ito na yon. Voice reveal. Walang atrasan. Hello? Mahinang sabi niya. Ay wow! Napakunot no siya. Anong wow? Wala. Mabilis na sagot ni Mika halatang napangiti. Hindi ko lang in-expect na ganon ka. Ganon paano? Ganon kalambing pakinggan. Patay. Si Ira naman unang beses marinig ang boses ni Mika. Medyo paos, may ngiting rinig kahit hindi nakikita, at may dating na parang comfort playlist sa madaling araw. Okay, unfair. Biglang sabi ni Ira. Bakit ang sarap ng boses mo? Tahimik ka lang, tawa ni Mika. Baka bumaba self-control ko. Pareho silang natahimik saglit. Hindi awkward, kundi yung tahimik na ayaw mong basagin. Salamat sa tawag, biglang sabi ni Ira.
Parang mas totoo ka na. Ganun ba? Sagot ni Mika. Ikaw, mas malapit na ba? Oo, mahina niyang sabi. Parang mas kilala na kita. Huminga ng malalim si Mika. Ira, kung sakaling hindi na lang to chat. Okay lang ba? Tumigil ang mundo ni Ira. Hindi siya sumagot agad. Pero ngumiti siya at sa boses na may halong kaba at saya, hindi ako bababa. Tahimik ang kabilang linya. Tapos, good, sabi ni Mika. Kasi ayokong ibaba ka. At sa gabing yon, isang tawag ang nagpatunay. Ang boses minsan mas delikado pa sa chat. Dahil kapag narinig mo na, mas mahirap nang umatras. Busy ka ba mamaya? Tanong ni Ira, kunwari chill. Medyo, sagot ni Mika. May kakol ako. Tahimik si Ira. May kakol siya. Hindi ako. Okay lang, fine, normal lang. Chat friend lang naman ako. Ha? Oh, sagot niya. Isang letra na naman. Isang buong breakdown sa loob. Napansin ni Mika ang pagbabago. Ano yon? Tanong niya. Wala, mabilis na sagot ni Ira. May kakol ka naman pala eh. Wait. Enjoy. Putol ni Ira. Sabay send ng emoji na mukhang masaya pero hindi. Sa totoo lang, hindi siya masaya. Selos, oo. Karapatan? Wala. Bakit ba ako ganito? Wala namang kaming label. Chat lang kami. Tawag lang. Boses lang. Puso lang. Ay, Mika na torn. Hindi niya alam kung matatawa o mag-e-explain. Ira, sabi niya. Kaibigan ko yon. At sandali lang yon. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sagot ni Ira. Mas masakit pakinggan kaysa sa sigaw. Maya-maya may message si Mika. Selosa ka ba? Nag-type si Ira. Nagbura. Nag-type ulit. Hindi, sagot niya. Sensitive lang. Ngumiti si Mika sa kabilang linya. Good, sabi niya. Kasi kung selosa ka, baka umamin ako. Boom! Ano raw? Movie night? Alok ni Mika kinabukasan. Online lang. Sabay tayo manood. Date ba to? Tanong ni Ira. Diretsahan na. Hindi. Mabilis na sagot ni Mika. Unless gusto mo. Tahimik saglit. Hindi, sagot ni Ira. Pero anong oras? Natawa si Mika. Classic. Nagsimula ang movie. Pareho silang tahimik. Hindi dahil sa pelikula, kundi dahil mas busy silang makinig sa hininga ng isa't isa. Hindi ko gets yung scene, sabi ni Ira. Same, sagot ni Mika. Pero okay lang. Ikaw naman pinapanood ko. Hoy, reklamo ni Ira. Focus ka. Focused ako, sagot ni Mika. Sayaw? Halfway ng movie, nakatulog si Ira. Pagmulat niya, may narinig siyang mahina. Ira? Andito lang ako. Ngumiti siya. Hindi niya alam kung panaginip o totoo, pero hindi na mahalaga. Sorry, bulong niya. And talk. Okay lang, sagot ni Mika. Gusto ko lang nandyan ka. At sa gabing yon, walang opisyal na pag-amin, walang label, walang salitang mahal kita. Pero malinaw na malinaw. Hindi na ito chat, hindi na rin biro, at lalong hindi na nila kayang baliwalain. Hindi sila nag-away ng may sigawan. Walang bahala ka na o tapos na tayo. Ang unang laban nila ay mas masakit. Katahimikan. Hindi agad nag-reply si Mika. 1 oras. 2. 3. Si Ira nakatitig sa screen. Pilit na kinakausap ang sarili. Busy lang siya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pero dumating ang gabi. At wala pa ring good night. Okay ka lang? Tanong ni Ira. Scene. Mas masakit pa sa hindi na scene. Sa kabilang linya hawak ni Mika ang phone. Gusto niyang mag-reply.
Pero natatakot siya na baka masyado na siyang malalim, na baka masyado na siyang umaasa. Paano kung masaktan ko siya? Paano kung hindi ko kayang panindigan to? Kinabukasan nag-message si Mika. Sorry. Isang salita. Maraming ibig sabihin. Sa alin? Tanong ni Ira. Sa bigla akong nawala, sagot niya. Natakot lang ako. Napaupo si Ira. Natatakot ka sa akin? Hindi. Mabilis na sagot ni Mika. Natakot ako sa sarili ko. Tumawag si Mika. Hindi nagdalawang isip si Ira na sagutin. Alam mo bang nasaktan ako? Diretsong tanong ni Ira. Oo, sagot ni Mika, may bigat sa boses. At ayokong masanay ka sa sakit na galing sa akin. Tahimik saglit. Hindi kita hinihila, sabi ni Mika. Pero hindi rin kita kayang bitawan. Huminga ng malalim si Ira. Kung lalayo ka, sabihin mo, sabi niya. Mas masakit yung bigla ka na lang mawawala. Hindi ako aalis, mariing sagot ni Mika. Kung nandito ka pa, pipiliin kong manatili. May luhang pumatak sa pisngi ni Ira. Hindi kita hinihinga ng pangako, sabi niya. Gusto ko lang ng totoo. Eto na yon, sagot ni Mika. Hindi ko alam kung saan to papunta. Pero alam kong ikaw yung gusto kong kausapin kapag magulo na ang mundo. Tahimik ulit. Pero hindi na masakit ang katahimikan. Hindi pa kita mahal, biglang sabi ni Ira. Pero may ngiti sa boses niya. Natawa si Mika mahina. Okay lang, sagot niya. Papunta pa lang din ako. At sa gabing yon, hindi sila naging malinaw. Pero naging tapat. Minsan iyon ang unang hakbang ng pag-ibig. Paano kung magkita tayo? Bigla na lang lumabas ang tanong sa chat ni Mika, 2:00 ng madaling araw, kung kailan masyadong tahimik ang mundo para umatras. Matagal bago nag-reply si Ira. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil biglang naging totoo ang lahat. Paano kung awkward? Di tatawa tayo, sagot ni Mika. Paano kung hindi tayo magka-vibe? Di uwi, dagdag niya. Paano kung masaktan ako? Matagal ang typing indicator bago sumagot si Mika. Hindi ko kayang ipangako na hindi ka masasaktan, sabi niya. Pero kaya kong ipangako na hindi kita sasaktan ng sinasadya. Tahimik si Ira. Sa dami ng pwedeng sabihin, iyon ang pinili niyang paniwalaan. Sige, sagot niya. Pero kape lang. Deal, reply ni Mika. Pero ako ang kakabahan. Sa araw ng pagkikita, mas mabilis ang tibok ng puso ni Ira kaysa sa traffic. Paulit-ulit niyang chinecheck ang itsura niya sa salamin. Ganito ba talaga ako? Ito na ba yung makikita niya? Samantala, si Mika, nakaupo na sa coffee shop, hawak ang phone na ilang beses nang nilock at unlock. Paano kung mas maganda siya sa personal? Paano kung mas totoo? Isang mesa, isang bakanteng upuan, isang pangalan na tinatawag ng barista. Nag-message si Mika, andito na ako. Sumagot si Ira, malapit na. Pero may humila kay Ira palabas ng kafe. Isang biglang takot, isang boses sa loob na nagsabing hindi ka pa handa. Ira? Tawag ni Mika sa tawag. Okay ka lang? Sorry, nanginginig ang boses ni Ira. Hindi ko kaya ngayon. Tahimik si Mika. Hindi galit. Hindi pilit. Okay, malumanay niyang sabi. Andito lang ako. Hindi sila nagkita, pero hindi rin sila naghiwalay. Sa gabing iyon may message si Mika. Hindi kita minadali at hindi kita iiwan. Napaluha si Ira. Salamat sa paghihintay. Minsan ang pag-ibig ay hindi sa mismong pagkikita na susubok, kundi sa pananatili kahit muntik nang hindi matuloy. Hindi agad naging maayos ang lahat matapos ang araw na hindi sila nagkita. May kaunting ilangan. May mga sandaling tahimik, pero hindi nawala ang pagpili. Ang piliing mag-message kahit may takot.
Ang piliing manatili kahit hindi sigurado. Isang gabi muling tumawag si Mika. Hindi kita tinawagan para pilitin ka, sabi niya. Tinawagan kita kasi ayokong matapos to nang hindi mo alam ang totoo. Tahimik si Aira sa kabilang linya. Handa siyang makinig. Handa na siyang harapin ang kahit ano. Aira, huminga ng malalim si Mika. Hindi na to simpleng chat para sa akin. Hindi na rin to tawag lang o kwentuhan tuwing gabi. Ikaw yung pinipili ko kahit malayo, kahit mahirap, kahit natatakot pa. May luhang tumulo kay Aira. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas may umamin. Matagal na kitang pinili, sagot niya may ngiting may halong iyak. Natakot lang akong sabihin. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, huminto siya sandali. Gusto kong subukan. Gusto kitang piliin hindi lang sa chat, kundi sa totoong buhay kapag handa na ako. Napangiti si Mika. Hindi kita minamadali, sabi niya. Sabay tayong magiging handa. Walang grand gesture. Walang eksenang parang pelikula. Isang malinaw na desisyon lang ang manatili. At doon nagtapos ang simula nila. Hindi pa tapos ang kwento. May distansya pa ring haharapin. May mga araw na mahirap. Pero ngayon malinaw na hindi sila nagkakilala dahil sa chat. Nagtagpo sila dahil sa pagpili. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa kailangan ng agarang pagkikita o perpektong timing. Minsan, sapat na ang isang mensahe na may malasakit, isang tawagan na may pag-unawa, at isang taong pinipiling manatili kahit mahirap. Ang kwento ni Aira at Mika ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali, hindi ipinipilit, at hindi sinusukat sa distansya. Ito ay binubuo sa tiwala, pinapatibay ng pagpili, at pinapalalim ng paghihintay. At kung ikaw man ay nagmamahal mula sa malayo, kung ikaw man ay natatakot pero patuloy pa ring sumusubok, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. At ang pag-ibig na totoo, laging marunong maghintay. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pananatili. At hanggang sa muli, sa mga kwentong nagsisimula sa isang chat at nagiging tahanan sa puso.